Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa po ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, gawan mo kami. Panginoon, gawan mo kami. Kristo, gawan mo kami. Kristo, gawan mo kami. Panginoon, gawan mo kami. Panginoon, gawan mo kami. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Inupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagaling na mga kasalanan na sa libutan, mawa ka sa amin. Ikaw na nagaling sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklod sa na ng Ama, maawa ka
sa amin. Kat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, ng Diyos Ama. Amen. Kapistahan po ng pagliliwanag sa bagong anyo ng ating Panginoon. Kasama na po ang ating mga kahilingan at pasasalamat. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihag mong kami lubos na kinukupkop bilang mga anak. Ngayong kami ay nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami nawa ay pagindapating maging tagapagmanang kanyang katambal sa pamagitan niyang kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ng kanyang kasuotan, at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na mububuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, sa karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit. Sa harapan ng dakilang Panginoon ang daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw, poon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili.
Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumain niyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang sinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila ay naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pa't walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa ay dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdakay tumingin ng mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kung hindi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na tinagubilin sa kanila ni Jesus, Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila ay nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyayang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyo. Sa may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Ngayong araw po ay pinagdiriwang po natin ng kapistahan ng pagliliwanag o ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Transfiguration. At ito po ay dinadasal natin sa isa sa misteryo ng liwanag. At ito po ng ating ibanghelyong ito ay binabasa din natin tuwing ikalawang linggo sa panahon po ng Kwaresma. Ang tanong, bakit po kailangan ni Jesus na magbagong anyo? Ang prior ho dito sa ating ibanghelyo, marami na si Jesus pinagaling, marami si Jesus pinakain, marami si Jesus na tinulungan. Pero bakit may pagbabagong anyo pa rin? Bakit may transfiguration pa rin? Ito ba'y dahil lamang photo ops? Pupunta doon sa bundok, pagpapapicture sila? Ito po, sapagkat gusto hong baguhin ni Jesus o itama ang pananaw ng mga alagad. Yung corrective notion of a Messiah. Kasi para sa kanila, yung Messiah ay political Messiah na magpapalaya sa mga Israelita sa kamay ng mga mananakop. Para sa kanila, political king. Kaya gustong baguhin ito ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, yung ba mga alagad ay may pag-aalinlangan pa sa mga himala ni Hesus? Maaaring opo. Sapagkat nung i-declare ni San Pedro na kayo po ang Mesiyas. Kasi iba nga yung notion niya ng pagiging Mesiyas eh. Kaya itong tagpong ito ng pagbabagong anyo, okay, naroon si Moises, naroon si Elias. Ito'y pagpapaalaala na si Moises ang tagapagbigay ng batas. At si propeta, Elias, ay simbolismo ng mga propeta. Ngayon, kung hindi kayo nasisiyahan kay Moises at kay Elias, ito na ang patunay na sinasabi na narito ang aking anak, pakinggan niyo siya. Nagsalita na ang Diyos. Kaya kung titingnan natin, yung transfiguration,
Ito'y patikim Patikim sa daranasin ng ating Panginoon, yung kanyang kaluwalhatian. Sa madalit sabi, ito'y pampalakas ng loob sa kanyang mga alagad. Sapagkat una, narinig nila na si Jesus ay mamamatay sa sakripisyo, pero pinaliwanag sa kanila, hindi. Ako'y muling mabubuhay. Maaring ang tanong ko po sa inyo, ano ba ang notion natin ang pagkakaunawa din kay Jesus? Maaring ang iniisip natin, si Jesus, opo, magdadala sa atin, mag-iiwas sa atin sa sakit, mag-iiwas sa atin sa kahirapan. Maaring si Jesus ang magsasalba sa atin sa sakuna. Maaring ganun ang iniisip po natin. Pero gayon pa man, mas higit pa ho yung binibigay po niya. Kahapon ho ay nagsimula sa Aquamarine ang tinatawag po na National Convention on Social Communications. At kahapon ho ay nakatid po ako ng banal na misa. Ito po ilang araw. Ang main topic po doon ay artificial intelligence. O yung sikat ho ngayon na AI. At kahapon sa homilia ni Archbishop Gilbert Garcera, ay sinabi niya na the church is a listening church. So, magandang i-connect din natin sa ating ebanghelyo sapagkat sabi ng Diyos Ama ay, narito ang aking anak, pakinggan ninyo siya. Kung iisipin natin, sino bang pinakikinggan natin ngayon? Maaaring ang AI, artificial intelligence, maaaring ChatGPT para sa mga estudyante na may assignment, chat-chat nyo lang yung tanong ninyo, may lalabas na kaagad na sagot, may mga data na, pero ang tanong, 100% bang tama ang ibinibigay na data, na details ng ChatGPT? Ngayon, iba't iba hong speakers, hanggang ngayon, hanggang sa isang araw, how to counter that artificial intelligence. Bakit? The best communicator, it's not the artificial intelligence. The best communicator is our Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoon. Kaya nga tanong, sabi niya, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo na ibinibigay para sa inyo. Pakinggan din natin siya. At sa tagpong ito ng Transfiguration, ipinagpapaalala sa atin yung kahihinat din natin sa bandang huli. Sapagkat ang dami din naman nating pinagdadaanan sa ating buhay, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon, darating din ang panahon, makakaranas din tayo ng kaluwalhatian. Alam natin yung mga alagad, pagod na pagod sapagkat pumunta sa mataas sa bundok. Ano bang meron sa bundok? Yung iba sa inyo ay mga hikers, mountain climbers, pero nakakailang pahinga bago makarating doon sa rurok, sa tuktok. Pero pagdating ninyo doon, ang ganda ng view. Ibig sabihin, pag ikaw ay nasa taas, kita mo lahat ang kagandahan ng kapaligiran. Mahirap man bago marating ang tuktok ng bundok na ito. Sa buhay natin, ganyan din. Mahirap mag-aral, mahirap magtagumpay, mahirap makahanap ng trabaho. Parang puro na lamang hirap, pero darating din ang panahon. Darating din tayo sa rurok ng tagumpay. Hindi lamang ho sa success, kung hindi sa kaluwalhatian, kasakasama natin ang Diyos. Sa pagbabagong anyo, inihanag ng amang kaluwalhatian ng kanyang anak. Hindi natin nakikita ngayon ang kanyang kaluwalhatian, subalit sa ating paghihintay sa kariyan. Manalangin tayo sa masangalan na niya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Sa pamamagitan ng simbahan, naway magningning ang kaluwalhatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa, naway maakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayoy mamasdan ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagdurusa, naway makita ang kanilang hinaharap sa nagbagong anyong manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magkaroon ng bagong anyo at makatulad ng niluwalhating katawan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon Diyos, nakamamanghang narito kami. Tanggapin mo po ang mga panalangin ng pamayanang ito na titipon upang marinig ang iyong mga salita at mag-alay ng sakripisyo ng iyong anak, na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malagkasan ng taan sa mga mula sa iyong tinapay para maging pagkain ng bibig. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumigas sa libutan, sa iyong kaganda naman mula sa summga kapag-ibig ng Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po ngayon mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin ay maging banal. Sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal, ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin, ay maparam nawa sa sinag niyang maningning sa pamagitan niya kasama na ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo Itas rin. po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang isa'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito ay pinawi niya ang pangamba at takot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito inilahat niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangungulahunan. Kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa. Hosana, Hosana, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana, o sana, sa Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng ating Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganam sa buong daigdig, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Aming Santo Papa, at Gilbert naming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-aasang sila ay muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawal mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo't pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose. Kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panlalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo.
sa tukso at iadya mo kami sa lahat. Hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kabayapaan na araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa pagiging kalarawan ng loob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, lingapin ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.